Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dove Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President Ding Andal, President-elect Alvin Castillo at Director Mar Amparo ng Rotary Club of Lipas South, President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry, President Dean Go of Lions Club of Rosario, Meds Kahanding ng Philippine Action Group for Social Responsibility, President Butch Nares ng Federation of Urban Poor at ang mga kabataan at iba pang mga organisasyong naniniwala sa kalagahan ng kapayapaan at kaunlaran sa Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome po sa ating palatuntunang APAP Batangas. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Tayo mga kaibigan ay napapanood po sa Cable TV Channel 6 dito po sa Lipa, and maraming salamat po kay Jericho Abaca at kay Rolly Liesa at sa ating mga kaibigan po dyan kay Matt Fernandez at Edwin De Jesus, ang ating mga katulong po dyan sa Cable TV Channel 6. Mga kaibigan, tayo po ay nag-expand na rin po ng ating operations. Tayo po ay napapanood rin po sa Batangas, Channel 73 from 3 to 4 p.m. Daily po ito from Monday to Friday. At ngayon ho ay expanded na rin po ang aming operations sa Mataas na Kahoy, dyan po sa Rosario, Padre Garcia at dito po sa San Jose. At patuloy pong aming sisikapin na mas lalo pang lumaki ang ating programa sapagkat ang aming pong adikain ay makatulong po sa susulong po ng usaping pangkaunlaran at usaping pangkapayapaan dito po sa probinsya po ng Batangas. Kaya ang target po namin, bago matapos po ang 2011, dapat sa buong Batangas so ay 100% ang ating pong network. Kaya ang tabayanan po ang ating pong lumalaking programang APAP Batangas. At tayo rin po ay napapakinggan po sa 99.9 DWGB-FM at sa DWDD sa Armed Forces Radio sa Metro Manila. Mga kaibigan, ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at kasama ko po ang aking mga pinagmamalaki at mga ginagalang na kaibigan. Unahin ko lang po si Past President Ding Andal na siya rin pong tumatayong representative po ng PICE, yung Philippine Institute of Civil Engineers, at siya rin po ang co-chair ng Infrastructure Committee sa Regional Development Council, si Ding Andal. Magandang umaga po at magandang gabi rin po sa inyo lahat, at tayo po ay napakasaya ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito sapagkat unang-una ang ating kasamang si Jerry Zamudio ay nag-graduate ng 2 kurso kahapon. Happy birthday. Siya po ay nagtapos ng Masters in Public Administration, Major in Security and Development Administration. At ang kanya pong ginamit na papers doon, which is about APAP Batangas, ay siyang best paper. Ganun din po, siya ay nag-graduate ng General Staff Course with honors. So sa gabi, ito pong nagdaang mga panahon ay siya ay pumapasok sa araw at pumapasok pa rin sa gabi. At pinagsabay na niya yung kurso. Ganyan kasipag ang ating kasama. Higit po sa lahat, ang ating kasamang Jerry Zamudio ay araw ay happy birthday po sa niya ngayon. Happy birthday, everybody! Araw-araw ni Jerry ngayon. Kaya nakikinitin natin na siya ang magiging Chief of Public Affairs Division dito sa J7 by virtue of these accomplishments. Congratulations, kasamang Jerry. Samantala pong tayo nagdiriwang dahil sa ating
birthday ng ating kasamahan ngayon at main anchor na si Jerry Samudio, nais ko lang pong i-update ang ating mga kababayan. Kahapon ay mayroong masyadong malagim na pangyayari diyan sa may kanto ng Banay-Banay. Tinambangan po yung ating provincial treasurer, si Ginong Cesar Guse. Napakabait na tao at napakamadamayin. At siya po ngayon ay nakaburol doon sa simbahan, sa gilid ng kanilang bahay, doon sa pinagtungulan. Mayroon pong mga nakamotorsiklo na sumabay sa kanila at sila ay si provincial treasurer natin ay pinagbabaril at pati ang kanyang driver ay maraming tama. Dead on arrival po siya nang dalahin sa hospital. Ang ganito pong bagay ay isang mariing dagok sa katahimikan at sa kapayapaan ng ating lungsod at ng ating lalawigan. Akin pong isinasama ang ating mga kasama dito sa Apap Batangas upang marihing kondemnahin ang ganitong pangyayari. Dapat po ay mapigilan natin at masolve ang krimen, ang karumaldumal na krimen na ito, at sana'y mapigilan ang mga ganito pang pangyayari. Sa ganito pong pagkakataon ay nais kong isama ang aking mga kasama sa pagkondena sa pangyayaring ito. Thank you very much, Ding. At si President Alvin Castillo po ng Rotary Club of Lipa South. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa totoo lang po, ako'y natutuwa sapagkat ang ating programa ay nagsiserve talaga for its purpose, dahil ang programa po natin ito ay akma-akma sa ating yung ating Apap Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaularan, at ang ating pong purpose ay nai-serve sa ating mga kababayan, at napaparating natin ang lahat ng at napaparating ang mga mahalagang impormasyon na nangyayari at ang mga dapat mangyari dito sa ating lalawigan ng Batangas. So, nabanggit mo, Past President Ding, na ang tungkol kay Treasurer Cesar Guse, yan alam mo, nung nag-aaral pa siya sa Lasal, noon, dito sa Lipa, siya ay magaling na basketballista. Noon ako ay taga San Jose, kaya natatandaan ko siya, napakagaling niyan sa basketball. Yung number one player ng Pinigtungulan. At kinalulungkot ko ang mga pangyayari sa kanya, sapagkat hindi natin inaasahan, at we are condemning this kind of crime that happened yesterday. At sa ngayon po ang buong pong Apap Batangas at ang kanyang mga kaibigan ay nakikiramay po sa kanyang pamilya, sapagkat hindi po natin kagustuhan ang mga pangyayari ito. So, nandito na po ang ating host na si Jerry. Thank you very much, Pres Alvin. Si Butch Nares ng Federation ng Urban Poor sa Lipa City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko lang pong batiin ng isang maligayang kaarawan ang aking kumpare Jerry Samudio, tsaka si Tita Andy ng Sangguniang Panlunsod. At the same time, 10th year anniversary ng Sangkap Multipurpose Cooperative ng Banay-Banay. Happy anniversary. May announcement lang po ang aming City Health Office Officer na sa darating pong April ay magkakaroon po kami ng door-to-door, at yun po ay tungkol sa magpagbakuna sa mga batang pinanganak ng 2003 of May up to July 2010.
sana po lahat ng aming tahanang makakatok ay makiisa sa programang ito dahil ito po ay makakabuti para masugpo ang mga sakit na lumalaganap sa atin sa ngayon. Isa pa pong pararating ko sa ating mga manonood bilang taga Banay-Banay po, isang malaking dagok sa aking barangay na sa aming barangay nangyari ang karumal-dumal na pag-ambus kay Treasurer kahapon. Bilang isang barangay health worker ng 2 dekada, kami pong mga Barangay Health Worker Federation ay nakikiramay sa pamilya at the same time po bilang isang panelist ng APAP Batangas, kinukundina po namin ang pangyayaring ito. Sana po masolve po ang problemang ito at mabigyan ng katarungan ang mga pangyayari. Salamat po. Thank you very much. Si President Ped Calao ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Magandang umaga at magandang gabi po sa mga nanonood. Kami po ay nakikiramay sa pagyao ng aking kaibigan kasama sa Lasal na si Ginoong Cesar Gusi. Sana po inihiling ko sa mga nandito ngayon na magbigay tayo ng konting katahimikan para sa katahimikan ng kaluluwa ng ating butihing kaibigan. Okay. Maraming salamat po at happy birthday, Jerry. Thank you very much. Director Maramparo. Magandang umaga po sa ating mga bisita sa bulwagang ito at magandang gabi po sa lahat ng mga manonood mamayang gabi. Ang ating pong programang APAP Batangas ay kasalukuyan pong gumaganda at sana po ay panatilihin yung manood dito. At sa kabatiran po ng ating mga manonood, ang inambos po na si Mr. Gusi ay ang ama po nito ay ang namayapang Fidel Gusi ay kabalikat natin sa agrikultura dahil ang kanyang hanap buhay ay agriculture. Sa katunayan, marami siyang natutulungan at maraming napapaiwing mga baboy o mga hayop sa mga nasasakupan niya at mga produkto niya ay mga agrikultura katulad ng kape, paminta, lansones at marami pang iba. Magandang gabi ulit sa mga manonood. Salamat po. Thank you very much, Mar. At acknowledge ko na rin pong iba pang mga kasamahan po namin sa APAP Batangas, si Captain June Niuda. Siya po ang Deputy Commander ng 740th Combat Group. Dito rin po si Lieutenant Bautista ng 740th Combat Group, si Ami Magpantay ng Department of Social Welfare and Development at si Meds Kahandinga ng Philippine Action Group for Social Responsibility at yung ating mga kabataan na sila Camille, sila Jobel, sila Liubert, sila Sergeant Villaruel at ang ating cameraman na si Dan Hugo and of course ang ating floor director na si Dina Makanaya. So mga kaibigan, ngayon po ay ang ating pag-uusapan is about agriculture sapagkat ito ho ay talagang isang napapanahon na usapin na dahil mayroon mga panukala na bigyan natin ng pansin po ang agricultural sector. Mayroon nga po mga nagpapanukala na upang tayo ho ay makawala doon sa bandage nung yung epekto ng krisis na nangyari po sa Middle East, dapat to ay
titingnan natin daw yung pagbuhay ng community-based development at ito ay tungkol sa agrikultura. Kaya sinasabi ko po na ito po ay napapanahon ngayon at ako ay nagpapasalamat sapagkat all out ang ating mga nasa sektor po ng agrikultura sa ating pong programa ngayon. Kasama po natin mga kaibigan ang project coordinator po ng Agri-Project of Congressman Mendoza. Palakpakan po natin si Abraham Gutierrez. Kasama niya po ang training specialist 2 ng ITCPH. Mamaya explain siguro ni Liberty Insong ang ibig sabihin po ng ITCPH. And then another training specialist si Edita Kabilitasan ng ITCPH at another agriculturist po si Larry Quinto. And another agriculturist po galing sa Lipa, ang kapatid po ng ating co-host si Edelberto Andal. Palakpakan po natin sila, no? And meron pa tayong mga bisitang iba rito. Ito po ay galing po sa Boy Scouting at nagkataong mga kapatid ko rin po ito sa Alpha Phi Omega. Nandito po si ang Barangay Scout of the Philippines. Actually, siya po ang chairman ng Community Scouting Boy Scout of the Philippines at board member ng Boy Scout of the Philippines dito po sa Lipa. At board member rin po siya sa National and Chairman Emeritus ng Apo Scouting Commission ng Alpha Phi Omega, si Chairman Rodolfo Roy Tamani. Palakpakan po natin yan. Kasama po namin ang President po ng Alpha Phi Omega, si Elmer Reyes. Yan. Elmer. Yan. And then, dyan din po si Camilo Permentilla. Yan po ay retired government employee at kasama din po namin sa Alpha Phi Omega. And then si Polly Maranan, ang regional coordinator ng Visayan Forum Foundation. So yan pong ating mga makasama sa ating pong palatuntunan ngayon pong araw po ng Sunday. At ito po ay mapapanood 1 week sa Cable TV Channel 6 at sa Cable TV 73 dyan po sa Batangas. Okay, ako na siguro unang magtatanong sa ating mga bisita galing po sa agriculture sector. Unang-una kay sa project coordinator po ng Agri-Project ni Congressman Mendoza. Anong mga projects ang ibinaba sa inyo ngayon ni Congressman Mendoza? Lalo na dito sa district po ng, second district tayo, no? Fourth district ng Batangas. At ito yung distrito po ni Congressman Mendoza. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Sa ngayon po, ito po ang mga proyektong ginawa na at sinakatuparan ng ating Congressman Dong Mendoza. Ang una po ay tungkol po sa pagmamaisan. At siguro po na alam ng lahat, nadyan si Kuya Ped Calaw, na alam niya na napakalaki po ng demand ng mais dito sa ating distrito. Kaya po ang ating pong mga farmers ay tinutulungan po niya sa larangan ng pagmamaisan, yung pong yellow corn. At dito po ay nagkaroon po ng collaborative effort ang DA at ang ating Congressman Dong Mendoza, kung saan po ay nag-counterparting po sila sa pagkakaroon ng four-wheel drive tractor. Kung saan ang bayan po ang syudad po ng Lipa, ang Padre Garcia, Ibaan, Rosario at Taysan ay binigyan po niya ng four-wheel drive tractors na kung saan gagamitin po sa pagmamaisan. Ito po ang isa naming programa at katuwang din po nito yung at amin pong pagpapaseminar tungkol sa vermiculture. Kung inyo pong nadinig na yung vermiculture, sapagkat napakataas na po ng presyo ng ating mga chemical fertilizer. Kaya po tinuturuan po natin ating mga farmers na mag-produce ng kanilang organic fertilizer. Ito po yung vermiculture. Kagapay din po nito sa ating mga palay farmers naman po. Namigay po kami ng mga machineries sa mga palay farmers, ganun din po ang certified seeds. Patuloy din po yung mga seminars tungkol sa mga bagong teknolohiya tungkol sa pagpapalayan. At tungkol naman po sa ating mga mangingisda, tayo po ay namigay din ng mga nets, mga ating pong mga taga-baybay dagat ng San Juan.
Ginawa din po namin ang pakikipag-ugnayan sa atin pong Southern Tagalog Vegetable Growers Cooperative na sila po ay based dyan sa Plaridel, kung saan diyan po nanggagaling ang madaming gulay galing dito sa ating distrito. Nadyan po ang mga magkakamatis, mag-aampalaya, sili. Ang ating pong ang tanggapan po ng ating Congressman Dong Mendoza ay tumulong pong pinansyal sa kooperatibang ito para magamit sa kanilang pang-umpisang puhunan. Gayon din po ay kami po ay nakikipag-ugnayan din sa mga mga nasa sektor po ng dairy industry ng ating distrito, kung saan po ay pinag-aaralan po namin na kung saan yung problema nila na ito po ay ang kakulangan ng pagkain sa baka, yung pong kanilang pagkaing damo. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanila at nagkaroon kami ng collaborative project na kung saan ang ating pong mga magsasaka ay papapagtanimin natin ng damo. Simpleng damo lamang po. Subalit ito po ay magiging napakalaking tulong sa ating mga magsasaka sapagkat sila po magpuproduce ng damo at ang ating mga taga-dairy industry ang ating dadalhan. Yan po ang ilan sa mga proyekto ng ating Congressman Dong Mendoza. Thank you very much, Abraham. Palakpakan po natin yung mga projects ni Congressman Mendoza sapagkat ito po yung mga kinakailangan natin sa community ngayon. Dahil kung inyo natatandaan, one time ho ay pinakita ko sa inyo yung document na ang idle land natin sa buong Pilipinas umaabot ng 5 million hectares. At dito sa Batangas ay alam ko na marami ding mga lupain dito na hindi pa rin, wala pa rin mga tanim. At tama tong strategy ng ating congressman na ituon niya ang kanyang mga programa sa agriculture sapagkat this will create jobs. Job generation ay dito natin matagpuan sa pagpapalakas ng komunidad. At ito ay isa rin sigurong magandang direksyon sa ating pamalaan dahil sa tayo masyadong dependent na tayo sa energy, kaya kaunting problema po sa Middle East ay umiikot din po yung ating mga puwit sapagkat masyado nakasentro po tayo sa urban center yung ating mga pinagkakakitaan, ang ating hanap buhay. But sinasabi nga natin na kung papalakasin natin yung komunidad ay kahit na siguro magkaroon ng kaguluhan ay hindi masyado tayong maapektuhan dito sa Pilipinas. At with that, congratulations sa mga projects ng ating butihing congressman, and I hope na sa banda-banda riyan ay atin rin pong maimbitahan si congressman upang mismong makapanayam ng ating mga kasamahan po sa APAP Batangas sapagkat kayo po'y natutuwa. And then kami sa military, natutuwa kami na ganyan ang programa natin nakasentro sa community dahil sa yung problema natin sa insurgency ay mabibigyan natin ng pansin tungkol sa bagay na yan dahil magkakaroon ng trabaho yung ating mga kabayan sa komunidad at yung mga kabayan natin na sa urban center naging squatters doon, kapag nakita nila na mayroong hanap buhay sa urban sa rural areas, babalik din sila at magsisimula din sila magtanim. Ang kinakailangan lang talaga dito ay palakasin natin, gawin natin very attractive yung agricultural program. At with that, congratulations uli. Walang katapusang pagpapasalamat sa programa ni Congressman Mendoza para sa agrikultura sapagkat ako po'y anak ng magsasaka, kaya pasinsanayo kung medyo nag-comment ako dito dahil alam ko ang pangailangan ng ating mga farmers. So, paano nakapasok dito yung, pwede nating malaman ho siguro sa ITCPH representative kung paano kayo tumutulong dito sa mga programang pang-agrikultura, especially dito sa halos kompleto at very konkretong project ni Congressman Mendoza. Okay, salamat po Colonel Samudjo. Yung pong aming training center, ang ITCPH po ang ibig sabihin ay International Training Center on Pig Husbandry. So ang pinag-uusapan ho namin sa office puro tungkol sa kababuyan. So yun po, yung pong aming specialization. Okay. So yung pong aming training center is isang sangay ng Department of Agriculture. Under po kami ng Agriculture
Agricultural Training Institute. So ang aming pong central office ay nasa Manila. So ang aming pong, kumbaga, yung aming training institute, meron po siyang 17 training centers all over the Philippines. And out of that 17 centers, kami lang po yung specialized. At yun nga po yung tungkol sa pag-aalaga ng baboy. So ano po yung serbisyong ibinibigay namin sa mga magsasaka? So primarily po, pagsasanay tungkol sa pag-aalaga ng baboy and all the related aspects like artificial insemination sa baboy. And then nagte-training din po kami sa feed milling, sa waste management, which is a very important thing or issue right now dahil sa ating nasisirang environment. And then meron din po kaming training on meat processing. And yung pong pinakabago naming course ngayon is yung corn livestock integration. So lahat po ang aming ibinibigay sa magsasaka ay puro pagsasanay. And then meron din po kaming, halimbawa po yung isang farmer, nangangailangan siya ng tulong, halimbawa may problema siya sa hayop or sa baboy, pwede po siyang pumunta sa opisina namin. Bukas po ang aming opisina sa pagbibigay ng mga advice, or halimbawa pwede rin po kaming pumunta sa mga farms nila, tingnan kung anong problema, and then magbibigay po kami ng rekomendasyon. And then pwede rin po kami, yung pong training center namin, meron po kaming training farm. So lahat po ng aming training, hindi lang yung the normal lecture type na seminar. So may lecture po, and then meron din po kaming practical classes. And yun nga po sinabi ko, meron kaming training farm sa loob. So lahat ng dapat matutunan, yung skills na kailangan ng isang mag-aalaga ng baboy, itinuturo po namin yon sa aming farm. At right now, ang amin pong capacity is 120 sow level. So yun po ang aming serbisyong na ibibigay sa ating magsasaka. Okay, yung detalye dyan, ipapaubay ko na sa aking mga kasamaan. Sa city government naman, alam ko na meron din kayong mga programa. But ang interest ko siguro dito ay meron ho ba tayong inventory kung ilan ang idle lands pa natin dito sa Lipa City, sapagkat from there pwede natin makita yung programa natin. At because pag alam kasi natin yung ating need, pwede tayo ngayon na maghingi ng pondo galing sa city government kung paano natin tutustusan yung programa natin sa agrikultura. So ang pinaka-importante dito talaga is ma-identify natin ano yung stimulus ng programa natin. And then, pwede ho din bang elaborate natin ng kaunti kung anong mga programa mayroon tayo sa Lipa, especially ho doon sa pagbibigay ng mga free na mga seeds, mga seedlings or mga buto. Alam ko na mayroon kayong ganyan na mga programa sa Lipa. Baka ito na yung pagkakataon na ating i-announce sa ating mga kabayan yung mga programang ito para maka-avail sila. And then, paano kayo sumasakay doon sa programa ni Congressman Mendoza, sapagkat nasabi nga ng ating representative dito na nagbibigay sila ng traktora ngayon, no? At dito sa Lipa, alam ko may mga large scale na agrikulturang farming dito. So agricultural farming. So may I know this from the representative ng Lipa? Magandang gabi po sa lahat ng manonood at sa lahat ng nandito po. Kami po sa local government, kami nga po yung nasa agriculture sector, City Agriculturist Office po. Sa ngayon po, yung ating tayo po ay may total na 20,940 na hektarya na lupain sa buong Lipa. So, ang 70% po niyan ay devoted to agriculture. Kasama na po diyan yung mga idle land at yung mga sinasaka. So, yun po ay may total na 15,000 more or less yung 70% na devoted to agriculture. Wala po kaming exact figure noong identified idle land. Nasa kasalukuyan po ngayon ay kami nandiyan pa sa process na pag-identified. Dahil po ang ating punong lungsod sa ngayon ay may programa na yung mga idle land ay kung maaari maging productive at pataniman ng mga gulayin. Bukod pa po sa kanyang programang 1 million tree every year. Dito po sa sistema ng pamamahagi namin ng seeds,
Kami naman po ay nakikipag-coordinate din sa ating buting congressman through Mr. Brani Gutierrez nga po. Yung po sinasabi niyang traktora na pinamahagi sa lipa, yung po si Fernando Herbez, pinamigay. Kami po sa kasalukuyan ay mayroon ding farm tractor na na-acquired sa through MOA noong nakaraang pang-administrasyon na galing po ito sa Department of Agrarian Reform. Yan po ay serviceable ngayon at yung ginagamit namin sa pagsiservisyo doon sa mga walang traktora na gustong mag-land prep o ipatraktora yung kanilang sinasaka. Yan po ay operational na sa ngayon. Sa ngayon po nga ay nasabi ko na nakatuon po tayo dito sa pamamahagi ng mga vegetable seeds. Pero ito ginawa namin ng sistema, hindi basta-basta pinamamahagi. Dalawang klase po yung aming sistema. Ito po binigyan din namin ng pansin yung mga walk-in clientele, yung pumupunta sa aming opisina, at saka po yung mga community, yung idle land na sinasabi ni Mayor sa kanyang programa. Ang sistema po dito sa vegetable yung walk-in clientele, nag-format po kami ng parang interview sheet, parang yung information sheet doon sa mga kumukuha. And then ito po, pag na-fill up na at nakuha namin yung information dito sa kumukuha ng seeds, ibabalidate po ito ng aming agri-staff, yung aming mga technicians. So pagkatapos po niyan, saka po lang sila mabibigyan ng seeds. Yan po iikutan nila, titingnan nila kung talagang may area tatamnan, dahil po sayang lang yung ating seeds kung wala naman talagang pagtatamnan. Ang isa pa po dito sa idle land, sa kasalukuyan po tayo ang ating mga technicians po ay nag-identified na ng mga tinatawag nating idle land o mga bakante. Ang karamihan naman po sa mga idle land dito ay pag-aari na ng mga mayayaman, yung mga kung kami sa mga taga Maynila o taga saan sa lugar sa atin sa Pilipinas na ayaw naman nilang ipatamnan. Dahil ang iniisip nila, pag ito'y pinasok na ng mga magtatanim, yung mga kuwan ay hindi na aalis. Natatakot na sila. Okay. So, ginagawa po namin diyan, inihikayat namin yung mga kalapit doon sa lugar, yung mga kapitbahay, mga kuwan, hingukin yung may-ari na kung baka naman pwedeng mausap o yung mga ariendo na tinatawag. Kami po naman ay laang magbigay ng seeds at may pondo po kami sa pambili ng vegetable seeds na yan po pinaprocess na ngayon. Yung mga pang vegetable seeds na yan ay intended for idle land at saka sa mga community gardening. Yun po at sa kasalukuyan po, meron na tayong nilaland prep dito sa Rizal na i-identify ng ating ex-barangay captain na mahigit kalahating hektarya na yun po ay tinututukan namin ngayon. Meron pa po kaming na-identified. Siguro po yung mga 10 hektarya na na-identified namin, pero hindi namin po yan pwedeng biglain. Inuunti-unti lang po yan. Thank you. Bago ko ibigay yung microphone sa aking mga kasamaan dito, tanong ko lang, pwede ho kaya na pag-usapan siguro sa, may recommend natin sa city government natin or sa council, yung tungkol dito sa nabanggit yung mga idle lands na pag-aari ng mga malaking tao dito. Because one time, naging lecture namin si Secretary Makamura ng NAPSI, ng National Anti-Poverty Commission. Ito ay part ito ng project ng gobyerno ngayon na yung mga lupa na hindi ginagamit idle ay papatawan ng mas mataas na revenue ng buwis at siguro sa level natin sa lokal ay pwedeng mauna na tayo sapagkat ang problema natin ngayon ay pagkain. Kung makita nyo doon sa dokumento na galing sa Department of Agriculture, nag-import tayo na napakalaking volume ng palay, ng mais at pero may mga idle lands tayo. At siguro sa level ng lipa, baka pwede ito ay mapag-usapan natin. Parinsin na kung ito ay nabibigyan natin ng pansin sapagkat sa amin yung framework kasi ng security and development, yung nexus noon ay yung community-based development program ay nakatuon talaga ron na bigyan ng pansin yung mga idle lands. At ako interesado ko rito na ito ay mapag-usapan ito sa lokal na level upang sa ganun ay ma-operationalize yung programa ng NAPSI na yung mga idle lands na ito ay matamnan. Dahil nakakaawa yung mga tao na gustong magtanim walang lupa, may mga may-ari naman ng lupa na ayaw naman ipahiram nila yung kanilang lupa. Siguro, ang government ay mag-intervene na magkaroon ng agreement na pwedeng ipahiram but pag kinakailangan na ng may-ari na pwede nang isauli but kinakailangan ng kaunting resolution dyan galing sa city government. I don't know kung paano gagawin ito but I'm sure na kaya niyong impluensya yung city council natin.
Thank you. Tama po yun. Ang siguro po, pinakamaganda nga po ay hingi namin ng tulong ng Sangguniang Panglungsod para magkaroon ng batas, yung enactment of laws nga po tungkol dito sa mga idle lands. Dahil kung basta natin pakikiusapan lang yung mga may-ari na yan, ay mahihirapan po tayo. Wala tayong magagawa. Pwedeng in a form of additional na local tax, di ba? Pwede yun eh. Pwede because alam ko ang LGU ay meron silang karapatan, meron silang power na magpataw ng buwis na lokal doon sa nasa loob ng kanyang syudad para mapersa natin sila na matamnan yan. Pwede natin kausapin yung mga konsyal doon. So thank you very much. So ibigay ko na po ang microphone sa aking mga kasamahan kay Ding Andal. Siguro naman siyempre pagka sinabi natin kaagad ay magpapanukala tayo ng kinakailangang magkakaroon ng batas penalizing yung ownership ng idle land at hindi ginagamit. Nakakatakot kaagad yung pakinggan. Napakalaking bagay ang magagawa ng persuasion ng mga nasa sa liderato na mayroon sigurong mga sulat o pakikipag-dialogue, pakikipag-usap sa mga may-ari ng lupang ito para maipaunawa sa kanila ang kahalagahan ng kanilang pakikipag-ugnayan para magamit at matamnan ng mga nais magtanim. Pangalawa, siguro pwede pa rin palawakin yung sa agrikultura, sa Department of Agriculture na technology na yung bang kahit sa bakudan mo o kahit doon sa nalolooban ng iyong bakuran o ng iyong bahay, kahit nga maliit ang iyong lote, pwede ka pa rin na makapagtanim. Nakita ko yung demonstration ng ating city agriculture noong nakakaraan. At yun nakikita kung lahat ng bahay ay may kanya-kanyang tanim na gulay ay napakalusog ng ating pamayanan. Ngayon, ang aking tunay na itatanong sana dito sa ITCPH, sa International Training Center for Pig Husbandry, yung tungkol sa swine farming at sa meat processing na nabanggit ninyo kanina. Mga bagay na napakahalaga para sa ating pamayanan ngayon, pero nakita namin na nakakaroon ng malaking epekto sa ating water supply, sa ating water, especially sa yung mga runoff water, yung sa ating mga kailugan. Dahil yung bang teknolohiya natin ay sapat na para yung ating mga meat processing plant at yung ating swine farming ay inyong maikalat na hindi nakakasira ng ating kalikasan, ng ating ilog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama po kasi sa programa, aside from training po sa amin sa ITCPH, is on the wastewater treatment, mga ganon, which is part of our waste management course na being offered sa ITCPH. So, isa din yan yung mga tinatalakay nila kung saan area ba dapat kayo lalo na yung pagtatapon ng mga dumi ng mga baboy natin para hindi ho nakakasira ho sa kalikasan. So, part of the training is the discussion of how to properly yung mga waste materials po coming from sa pagbababuyan po. So, lahat po yun ay natatalakay po during the training po. Thank you very much. Si Meds Kahanding, after Meds si Alvin Castillo. Meds, pwedeng pasalamatan muna yung ating mga tumulong before, including si Dean Go, yung may-ari po ng Blues of Fire, yung ating venue. Maraming salamat po sa aming mga kaibigan na sumusuporta sa programa. Silpol Joyce po, mamili po tayo sa Silpol Joyce sa ating mga furniture. Salamat din po sa Postal Bank. Kailangan pa rin nilang hanggang ngayon ng accounting staff. So kung mayroong gustong mag-apply, pumunta lamang sa Postal Bank. Ang Sampaguita Mart sa tabi ng palengke, kung tayo mamimili, tayo tumungo sa Sampaguita Mart sa Lipa City Public Market. Ang Bibid Fusion po na sumusuporta sa aming mga pangangailangan sa ink. Ang Blue Sapphire, kung saan dito tayo nagpo-programa.
B2 Toy Balloons and Party Needs. Salamat din po sa Hikari. Hikari yan, yung kasama natin noong nung fiesta ng Batangas at ng Lipa City sa ating track. Ano ba tawag doon? Sa float. At saka po, syempre, ang CATV na sumusuporta sa ating programa. Nasabi ko na po ang Blue Sapphire. So, gusto ko lamang pong magkomento dun sa land, na unused land. Kasi po, mayroon kaming petition dyan na bigyan ng amnesty yung registration. Ang problema po natin sa unused land ay hindi nakarehistro sa mga tao. Kung minsan 3 generations ago. So, hindi pinakikialaman ng may kanya kasi hindi naman sa akin nakarehistro. 15 kaming may-ari magpipinsan, magkakapatid. Hindi tuloy ma-determine ng lungsod o ng munisipyo kung sino ang pupuntahan. So ang proposal po namin dyan sa Realtors Board at saka sa Chamber noon ay magbigay ng amnesty para yung rehistro ay may saayos. Okay, thank you very much. Si President Alvin Castillo at yung mga guest natin galing sa Boy Scout in Salva Phi Omega at saka sa Visayan Forum, pwede kayong mag-participate din, pwede kayong magtanong sa ating mga guests ngayon. And then yung last portion ng programa natin ay i-devote namin sa inyo. So, President Alvin? Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ako nga pala may update muna bago ako magtanong. Tungkol po dito sa GSE inbound na galing Rotary Club na galing Ohio. So, meron po kaming darating na bisita ng mga Amerikano, 5 po yun. At meron po tayong darating na mga bisita. Susunduin po namin sa airport sa Biyernes at dito po mag-stay dito sa Blue Sapphire. At amin pong bibigyan ng napakalaking welcome party dito sa Blue Sapphire din. At ang mga Rotarians sa buong distrito ng 3820 ay amin pong iniimbitahan. Sana po ay kayo makarating para sa ating welcome party para sa mga group study exchange natin. At yan po ay mapapakinabangan natin later on. So, at saka kahapon, teka nga pala, kami nga pala ni Colonel Junco, magkaklase, si Roland, presidente na rin po siya, incoming president ng Rotary Club of Aguinaldo. So, kami po ay magkaklase. Isa po ang aming theme for this year, 2011-2012, na Reach Within to Embrace Humanity. Yan po ang aming theme ng Rotary Year 2011-2012. At kahapon nga po ay meron kaming media report na ginanap sa Butong. Kasama namin sina President Mayan Katigbak ng Rotary Mother Club, Rotary Club of Lipa. Okay, mabalik tayo doon sa ating programa. At ako po ay may katanungan, hindi naman talagang katanungan. At saka po nga pala, ako po ay alam nyo, kaibigan natin itong si Congressman Dong Mendoza. Okay, kinocongratulate ko siya sapagkat napakarami po niyang natutulungan dito po sa ating distrito at hindi lang dito sa ating distrito, sa District 4. So, yung kanyang pong mga programa ay maraming nakikinabang at yun po ay binanggit ng kanyang tagapagsalita na si Brani Gutierrez. Ang ama niyan ay talagang kaibigan ko. Talagang magkakapatid na yan, sadyang kaibigan ko talaga sila. So, sa lahat ng ako may katanungan sa ITCPH. Okay. Ito po ba ay libre? Hindi po ninyo nababanggit ang mga training seminars na inyong ginaganap dito sa inyong opisina. Hindi po ninyo nababanggit kung ito po ay libre. At saka po ang inyong mga nairekomenda tungkol dito sa waste management. Ano po ang inyong mga inirekomenda sa may mga
yung mga nag-swine farming dito sa atin sa ating lalawigan. At tungkol po sa mga breed yung insemination, inyo po bang pakibanggit niyo po kung anong mga rekomendasyon ninyo para sa ating mga piggery farming dito sa Batangas? Sa amin po ay walang libre. Kasi training po yan. Ika nga sabi namin, that is part of the production, di ba? Production cost, isama mo na yung training kasi pagsasanay mo yan, di ba? So, wala pong libre sa amin. Bawat course po ay may kaakibat na babayarin, no? So, meron siyang training fee, okay? Madami po kaming courses na pwede ho para lang sa nag-uumpisa pa lang na magbababoy. Meron na siyang kaalaman, kaya lang so, kanya-kanyang training, kung anong papasukin niya, meron pong training fee po yon, sir. Yung sa mga courses namin na isang nabanggit ni Sir Alday kanina ay tungkol dun sa... Andal, sorry po. Ay tungkol po sa meat processing. So, isa din pong napakagandang kurso po yan sa amin na yung mga basic na paggagawa ng mga tusino, mga longganisa, mga ganyan. So, that's part of the training na pwede namin pong ibahagi sa ating mga magbababoy po sa Lipa o sa Batangas. Isa pa po ay yung sinasabi ni Sir kanina tungkol po dun sa swine AI, no? That is artificial insemination, which is also isang most requested course din po yan sa ITCPH kasi nakakatulong po kami sa ating mga magbababoy para ho yung pagpapaganda ng genetics, no? Pagpapaganda po ng lahi sa mga baboy po nila. So, meron din po kaming serbisyo na gano'n. It's not again free. Okay. Meron po kaming artificial insemination services. Nagbebenta po kami ng similya. Okay, ng baboy. Okay. So, pwede ho silang pumunta ho sa ITCPH. May semen bank po kami doon ng baboy. Okay. So, iba't ibang lahi po ng baboy po yung aming meron po kami na pinagbebenta po. Okay. Sige. May idadagdag lang po ako sa sinabi ni Doc Edith. Baka matakot kayo kasi walang libre sa ITCPH. Actually po, ang trainings po namin, merong pang private individuals, so yung pong mga anak ng mga malalaking farms, tapos yung pong mga professionals na gustong magsimula ng pig farm. So yung po, medyo mataas ng konti yung training fee. Pero po yung mga technicians ng local government units, so ng national government agencies or NGOs, kumukolekta din po kami ng training fee, pero yung po ay subsidized ng national government. So mas mababa po ang registration fee ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga non-government organizations. Pero yung pong sa private, konting ano lang naman po yun. Kaya alam mo po, kaya ko po naitanong yan ay dahil para malaman ng ating mga nanonood na ito po ay may bayad at ito ay kahit arm ng isang government siyempre nangangailangan din nilang umalap ng pondo. So at least nakapagbigay na tayo ng magandang impormasyon tungkol sa mga ginagawa at mga dapat ibayad sa ITPCH. Yan, ha? Kaya kayo. Okay. Okay. Thank you very much, Alvin. Si President Ped Calao. Magandang gabi po ulit. Unang-una ay gusto ko ipabatid sa ating mga kababayan na napakaswerte po natin dahil bukod po sa Batangkenyo po ang hepe ng Agricultural Committee sa Senado, sa Kongreso, baka sa susunod na term senador na siguro, napakalaki po na itulong niya sa agrikultura. At
bukod po dito ay nandito rin po sa Lipa ang ITCPH at nabanggit po ng aking kaibigang Baham na sila ay nagpo-promote ng training. Ay ito pong training program ng ITCPH ay napakagaling po. Sa katunayan po ang ITCPH po ay membro po ng Unified Batangas Hog Racers. Kaya katulong po namin yan sa pagpalaganap ng pag-aalaga ng pagbababuyan dito sa Batangas. At hindi lang po yan. Meron po tayong, sa kalaman po ng karamihan, ay meron po tayong itong tinatawag na hindi ko may pronounce masyado ito STIRC. Ito po ang Southern Tagalog. STIRC. Akala ko Stark STIRC. Ito po ang Southern Tagalog Agricultural Research Center na ito po ay napakalaking bagay din sapagkat sila po ang gumagawa ng mga research tungkol sa tamang paghahalaman. At hindi rin po tayo uunlad kung hindi po tayo susunod sa agricultural technology sa mundo. Kaya bago po magtanim ang ating mga farmers, ay kailangan po sumunod sila sa kung ano po ang umuunlad na technology sa agriculture. Hindi po tayo magiging productive at hindi po tayo makakalaban sa ibang countries kung hindi po tayo sumusunod sa modernong pag-aalaga ng halaman. At bukod po dito, ito pong ating agrikultura ay napakalaking bagay din po. Katunayan ito pong tanong ko rin sa ating City Agriculturist Office na kapatid na aking kaibigan Ding Andal ay ito po ang ating mga programa. Kasi po ang common problema sa ating paghahalaman ay ito pong high cost of production. Ano po ang ating nagagawa ng ating lungsod para mapababa itong production input. Ito pong tinatawag na marketing system. Paano po natin maititinda itong ating produkto kahit anong ganda nito, hindi naman natin maitinda. Ano po? Nabanggitin po niyo ang vegetable farming. Ano po? Ito po isang problema sa ating paghahalaman ay yung tamang panahon ng pagtatanim. Kung minsan po pagsala ay tsak na lugi ng ating mga farmers. Paano po natin sila matutulungan sa bagay na ito? Ano po? Ito pong tinatawag nga old farming techniques at yan po naman ang talagang kinuha ng ating butihing congressman. Dapat po yung farming techniques natin ika nga ay sumunod sa panahon. At higit sa lahat na pinaglalaban po namin sa Kongreso ay ito pong smuggling. At saka kasi po, kung di rin natin mapipigilan itong smuggling, kahit ano pong galing ng ating pagtatanim, darating po itong mga produktong galing sa ibang bansa na napakamura, ay wala rin po tayong magagawa. Katunayan po, katulad ng mga sibuyas na yan, yung mga bawang na yan, ay wala akong laban ng ating produkto. Yung po mga sibuyas natin, bawang natin, although siya po mas magaling gamitin, ay kaliliit po. Yung mga galing Taiwan at kung ano yung pagkalalaki. So, paano po tayo makakapag-compete sa kanila? Kaya napakalaki po ang may tutulong na ating mga tao sa pamahalaan kung mauunlad po natin ito. Sa haba po na inyong tanong. Hindi ko matanda isa. Kung alin na unahin ko sagutin. Yung pong una, yung sa production, sa cost of production, talaga pong may kataasan ng cost of production ng pagkuha ng agrikultura sa vegetable production. Lalong-lalo na po sa paggugulayan, sa ampalaya at saka sa mga talong. Yan po ay alam ng ating tagapagsalita ng ating congressman. Sa isang ektaryang ampalaya na po lamang ay hindi bababa sa 100,000 ang cost of production na isang ektaryang ampalayahan saka sa kamatis. Kami po naman sa local government ay bagamat medyo tulad ng naunang binanggit ko na po nung una kaming mag-guest dito ay medyo kapo sa pondo. Pinipilit po namin na matugunan yun sa pamamagitan ng mga pagsasanay, mga pagpapaseminar, pagpapatraining sa mga magsasaka.
Ang problema lamang po, may mga magsasaka tayo na talagang medyo mahirap talagang pasundin sa mga makabagong teknolohiya. Yun po ang mahirap. Kami po, ang tawag po sa amin kung ano, yung mga extensionist, yung sa extension, yung ng teknolohiya. Ay, sa ngayon po, kami naman ay mayroong kaunting naitutulong din sa kanila, yung katulad noong sa nabanggit ko kanina, pump tractor. Malaking bagay po yan sa kanilang land preparation doon sa pag-aararo na dati baka. Ngayon po, pwede na silang makagamit ng traktura. Kaya lang, ay may sistema din kami. Ay sasagutin nila ang kurudo, pati yung pagkain ng operator, pero nakakaminos pa naman sila ng malaki, Brane. At depende, na kami may limit hanggang 3 hektarya lamang. Hindi bababa na 1 hektarya, pero hindi hihigit ng 3 hektarya ang pwedeng namin serbisyuhan. Dahil marami pa hong nagre-request kailangan yung pagbigyan lahat. Ay isa pa, ang traktora namin nasisira din. Dahil habang ginagamit yun, nasisira din. Ay sa government ay mahirap, hindi kayo bigla-bigla agad kan sabi niyo pagagawa ngayon, ay ang budget hindi naman kaagad-agad din nakukuha. So yan may proseso. Ngayon, bukod po diyan, meron din kaming farm sheller, yung corn sheller. Multipurpose corn sheller na yan ay dati kung tayo naghihimay sa kamay, mano-mano, pwede na nating padaanin sa corn sheller. At si Congressman ay may mga pinamamahagi din, alam ko yung mga ganyan. Kami ay nakahiram sa Batangas ng isa, at yan ay marami na naghahali-haliling gumamit ngayon sa aming opisina. At kami may record ng mga gumagamit diyan. At yan ay katulad din ng sa traktora, kanila ang gasolina, adi na may libre naman sila makagamit ng serbisyo ng aming corn sheller. Yan ay sa mga nagtatanim ng mais na dilaw, kung tawagin namin yung yellow corn. Yun yung mga serbisyo. At saka tungkol naman sa vegetable production, yun nga, mga pagsasanay, training. Kami sa ngayon ay meron din sa opisina na tulad nga sa ITCP at sa kanina brand, meron din kaming vermicomposting doon na ngayon ay nakatayo na, operational na at kami nakaharvest na yata ng siguro kulang-kulang ng 200 kilos na ng vermicompost sa ngayon. Yun naman ay ginagamit namin sa amin ding operation sa plant nursery namin, at saka doon sa mga pangilan-ngilan na humihingi at nahingi ng aming vermicompost ay di amin din binibigyan. Bert, mayroong ina-apply na omnibus credit line ang ating mayor na nagkakalaga ng 900 million pesos. Baka pwede na, kung ito'y matutuloy, ay mai-push natin yung mga programa ng agrikultura, at siguro by that time ay mayroon rin tayo medyo konkreto rin na program, especially kung paano natin tatamnan yung mga idle lands sa Lipa City, paano natin palakasin yung pag-aalaga ng mga baboy at saka ng mga manok. Kung ito ay matutuloy, itong application for omnibus credit line, baka pwedeng i-push din natin yung interest ng agrikultura dito, at siguro as early as now is identify natin yung mga requirements natin para kung ito ay matuloy, meron tayong isasalang kaagad na mga requirements para sa agricultural sector. Pwede ba yun sa inyo, sa city government, sa agricultural office? Hindi ko po alam kung yun ay dahil pagdating po sa usaping yan ay kami tagapakinig lang. Kung sakasakali na maapmano, kasi I'm sure na ipupush ito ni Mayor, but kung ito ay matuloy ito, dapat meron din tayong nakahanda rin na programa na para sa agrikultura, because ang interest na pinoprotektahan natin, ang interest na pinopromote natin dito yung sa agricultural sector. Di ba? Tayo po naman ay mayroong chairman ng agriculture sa Sangguniang Panglungsod, po. Siguro po yung proposal ninyong yan, ang maganda noon, yung ating chairman ay siya nating hinga ng tulong, at baka matutulungan tayo pag nag-propose ng budget na malaki-laki naman, mag-propose ng budget na malaki-laki, at di tulungan naman tayo ng ating agriculture chairman. Ang ating pong kasama mayroong idadagdag. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tungkol po dun sa nabanggit na pagpiprepara ng mga programa, sir, sa happy birthday po muna, sir. Kami po naman ay laging sa paghahanda ay nakahanda.
katunayan po, may programa po akong gustong mangyari dun sa aking division na makapag-disperse po ako ng mga animals, sa mga baka po. Kasi po, yan po ay talagang nakikita po at may karanasan na kami na napakalaking tulong sa ating mga farmers na may mga available na mga pasture area na malagyan natin ng mga baka, halimbawa. Sapagkat sa tingin po namin, sa loob ng 8 hanggang 1 taon, ay po pwede nang kumita ang isang magsasaka ng 10,000 pataas. So yun po napakalaking tulong sa kanila. Tungkol din po sa isa naming programa dito sa aming opisina, kami po talaga sa totoo lang ay isip ng paraan upang talagang ma-extend yung mga kalaman sa ating mga magsasaka at matulungan. So sa kasalukuyan po, kung nabanggit ng ITCPH na mayroon silang artificial insemination sa baboy, meron din po tayong artificial insemination sa baka. So tayo po ay nagpa-train sa UP Los Baños ng isang staff na nagpakadalubhasa para magsimilya sa large animal. Pag sinabi pong large animal, ay baka at kalabaw. So yung pong mga magsasaka na may mga alagang kalabaw o baka na gustong magpasimilya, ang aming pong tanggapan ay bukas. Tumawag po lamang kayo, yan po lamang ay mabilisan. Sa loob ng 1 araw, pag naramdaman po ninyong hit ang inyong alaga, tatawag po agad kayo at kailangan malagyan natin. Wow! Galing! Kaya Ako may comment, bakit ba pagka tungkol na sa mga similya nagtatawanan? At pagka nababanggit ang Omnibus 900 million nagtuturuan, yun ang aking napapansin. So, joke lang po. Nabanggit mo yung Omnibus na 900, kung ano man ang kaabutan yan. Ako'y natutuwa at ang ating mga city agriculturist ay alam kong hat na magkaroon ng serbisyo ang kanilang departamento, at ito'y noon pa ay napapansin natin na marami tayo kasing nakakausap by virtue nga ng ating affinity sa isa nilang agriculturist. Dapat yung sinabi ni kasamang Jerry na paghandaan yung 900 million, kung sakali man at ito ay matuloy at talagang hindi mapipigilan iyon, ay di magamit ng wasto, sapagkat mayroon tayong 900 million na pumapasok sa city taon-taon at mayroon pa tayong 900 million na magiging pagkakautang, ay di kung kayo man ay magpo-formulate ng anumang programa sa agriculture, ay sana naman ang inyong mga baka ay patuloy na mabubuhay at maibabalik at na makabayad tayo ng utang ng 900 million. Hindi po baga. Yun po lamang. Mar? Good morning po ulit. Good evening sa mga manonood. Ako po ay natutuwa at kahit kaunti ay nagkaroon ng pondo ang ating agriculture. At binabati ko po ang lahat ng mga magsasaka sa buong Batangas at sa buong Pilipinas. At kung walang magsasaka, wala tayong makakain. Ang problema lang pong nakikita ko dito sa proyekto ng ating gagalang-galang na congressman at saka ng mga proyekto ng mga PH ay napakaganda ng mga programa, maganda ang mga sinasabi o nilalaman. Ang problema lang natin dito ay paano tayo makaka-compete sa mga naglalaking industriyang dumadating dito sa atin. Kasi ang ating magsasaka ay mabigas man, pagkain mang iba, ay mahirap magsaka kasi makikikompetensya tayo, hindi tayo makalaban kasi pag nagsaka tayo, nagtanim tayo ng 1 hektarya, baka malugi pa tayo sa laki ng mga input na gagamitin natin dito. At sa katunayan nga, ang ating Secretary of Agriculture ay nag-i-encourage na mapalaki yung industriyang ito. Kaya lang, ay marami pa tayong problema Yun nga ang unang-una, ang input ay mababa naman ang output.
tayo makakapagtanim nito. At saka pangalawa, ang ating mga magsasaka ay mga nasa mulnat, nagbabantay ng mga trabaho. Kasi magsasaka ka isang araw, ay baka hindi kumita ng 100 o 200, ay pagka ikaw ay nagtrabaho sa mall, ay minimum, ay malamig pa doon. Ayan ang problema natin ngayon. At saka ang ating mga magsasaka ngayon ay mga luma na ang kaalaman. At tapos itong mga anak nilang mga naturuan na natutong magsaka ay mga advance. Kaya nagtatalo rin sila eh. Kahit sila ay magkapamilya, nagtatalo rin sila sa pagtatanim. Ay paano natin, ang kailangan siguro natin tingnan ay itong problema ito. Kasi napakaliit na ng porsyento ng marunong ng magsaka dito sa Pilipinas. Kaya siguro ito ang ating dapat tutukan. Kasi nandito ang ating buhay sa magsasaka. Wala tayong makakain pag wala tayong tanim. Ano kaya masasabi ng ating bisitang Baham? Dagdagan ko lang tama yung observation ni Mar. Baka talaga na mag-focus tayo dun sa modern farming. Yung modern farming kasi is nakita ko na profitable yan. Dito sa loob ng Fernando Air Base ay nakita ko yun nung magtanim si General Manalo. Sinuportahan ito ni Congressman Mendoza, no? At saka ni Congressman Briones at sa Secretary Yap. Yung isang ektarya ay kumikita ng 350,000. So kung ito siguro ang maibababa natin sa mga magsasaka natin, Abraham, is magiging attractive yung agriculture sector at yun siguro ang tingin kong solusyon doon sa tanong ni Mar. Salamat po. Talaga pong napakaganda pong. Alam po nito, itong larangan ng agriculture ay tuwan-tuwa ako eh. Sapagkat dito po sa larangan ng agriculture, hindi lamang po tayo nagsosolve ng problema, kundi bumibigay pa tayo ng ginhawa sa ating mga magsasaka. Ibig ko po sabihin, katulad po nung nabanggit nyo kanina, isang hektarya kumita ng 350,000. Alam po ninyo, maliit pa po yun. Sapagkat din po sa atin sa Plaridel, meron po tayo at ako po ay kabahagi doon sa ginawang proyekto na yon. Kumita po yung isang hektarya ng mahigit 600,000 piso. Isang hektarya po, isang taniman po ng kamatis at ampalaya. Sina Nestor Calaw po, kamag-anak pa ng Kuya Ped. At awa po ng Diyos, siya po nagiging napakagandang ehemplo ng mga magsasaka. Sapagkat adhikain po namin ang ating Congressman Dong Mendoza na at the end of the day, ang ating pong mga magsasaka ang may pera. Katulad ng mga taga-ibang bansa. Kung kaya nga po't amin pong palaging ginagawang example si Nestor Calaw na noong pong tumama siya doon sa kanyang sili, ay nakabili siya ng kanyang sariling traktora, bahay, ngayon po ay naka-Fortuner na din. Farming lang yun, ha? Farming po. Talaga pong nadiyan po ang pera. At ang inyo pong abang lingkod, yung pong aking sasakyan, ay doon din po galing sa paghahalaman na ipagmamalaki ko po. Palagi ko pong binabanggit sa mga pakikipag-ugnayan sa ating mga farmers, nagiging ehemplo po tayo. At kagaya din po nitong sinasabi ko nga kanina, isa pong programa din na ginagawa namin ay ang Gulayan sa Paaralan. Sapagkat 3 dekada na po na wala tayong marunong magsaka ang ating mga kabataan. Ang alam na po ay text. Ang atin pong mga magulang, ipagbibili ang lupa, ipagbibili ang kalabaw, papapasukin ng nursing ang anak. Pagka-graduate po ng nursing, kasama sa mga tambay. Ano po? Kaya po, ngayon pa lamang po, mga bata po, elementary student, high school student, tinuturoan namin na magtanim. Kasama po namin ang ST-ARC, si Mrs. Darbacan, na kami po yung nagpapatraining sa mga eskwelahan. Ang mga bawat teachers po ay aming binibigyan ng seeds. Tinuturo namin ng mga tamang sistema ng pagtatanim. Yan po ang sistema. Para naman po tayo makamenos, nakipag-collaborative project po tayo sa mga seed companies kung saan sila po ang nagbibigay ng training sa ating mga kabataan at teachers, mga parents, ang PTCA po, kakaibat po natin dito. Gayon din po ang Girl Scout of the Philippines. Sa Padre Garcia po, kakaibat namin sa Gulayan sa Paaralan. Ito po yung mga, alam po ninyo kung tutuusin po, nandito na po lahat eh. Given na lahat. Ang kailangan lamang po, sino ang maglilink sa bawat isa. At yun po ang ginagawa ng tanggapan ng ating Congressman Dong Mendoza. Pagdating naman po sa merkado, muli po,
mawalang galang lang po, Padre Garcia uli. Nagagawa din po kami ng Bagsakan Center. Kung saan po yung problema natin sa merkado, ay siya ang ating magiging solusyon. Lahat po ng mga agricultural products ng ating distrito ay ating iinganyohin na magkasama-sama ang kanilang produkto sa bayan ng Padre Garcia. Doon po natin iipunin at dito naman po iimbitahin natin ang mga biyahero. Alam po ba nyo, ang mga biyahero natin ay pumupunta ng barangay, kukuha ng puso ng saging sa isang barangay, kukuha ng gulay sa isang barangay, lilipat na ibang bayan pandagdag para mapuno yung kanilang jeep. Ngayon po, kapag napagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang trading post ang ating mga produkto, kahit po tayo meron lamang isang plat na gulayan, isang plat na petsayan, pwede na nating dalhin doon dahil malapit. Ito po ang magiging tulong natin sa ating mga magsasaka na hindi yung pag meron silang isang tricycle na jeep, dadalhin pa ng Tanawan ay lugi pa sa mahal ng gasolina. Kung may ilapit po natin ang trading post, ito po ang solusyon para sa ating magsasaka. Okay, thank you. Mar, medyo kakapusin na tayo ng oras. Si Manny muna siguro. Tamani. Okay. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga nanonood dito sa programang Up Batangas. At bagamat ako'y naka-uniforme ng Boy Scout, ang negosyo ko po ay scouting, negosyo gayon, ay talagang natutuwa po ako at naririnig ko po yung mga programang tungkol sa agrikultura. 3 weeks ago, mga kasama, ang inyong pong lingkod ay natutong magtanim ng mga gulay sa loob ng aking maliit na bakuran. Yun ay yung sinasabing urban vegetable farming. At 3 weeks ago, 2 weeks ago, nag-umpisa nang bumunga lahat ng mga tanim kong nakabitin lamang sa mga bote ng soft drinks. At meron akong okra, sibuyas, name it, lechugas, pechay, at meron na rin akong kamatis. Yun ay urban vegetable gardening na natutunan ko po sa Los Baños kay Dr. Paningbatan. Ang inyong pong lingkod bilang isang Boy Scout ay isa sa mga aking ginagawa ngayon ay hinihimok ko ang mga kabataang Boy Scout na magtanim sa kanilang mga sa kanilang bahay, sa kanilang solar. At napakadali pong in 3 to 4 weeks time umaani ka na ng okra, ng lahat ng vegetable sa inyong sariling bakuran. Nakabitin lang po ito. At siguro sa tulong ng mga taga-agrikultor sa ating syudad ng Lipa, kung magbibigay lang sila ng mga punla, ay maituturo po natin sa mga kabataang Boy Scout at saka Girl Scout at sa lahat ng mga nasa syudad ngayon na sabihin, wala naman akong solar ay dito sa programang ito, kahit sa loob ng inyong bakuran ay aani ka ng maraming gulay. At natutuwa po ako, naging vegetarian po ako at magaling po ako bilang isang Boy Scout ay natutunan ko po yan. Kaya mga kasama, siguro hihimukin ko kayo. Mag-aral po tayo magtanim ng ating vegetable sa ating sariling bakuran. At the same time, ang inyo pong lingkod ay natuto rin magtanim ng mga ornamental plants. Ang bahay ko po ngayon ay parang jungle. Dahil marami akong ornamental plants, marami akong gulay, at nakakatuwa po at talagang sa aking experience sa aking mga kapitbahay ngayon ay laging sabi, Kuya Roy, pahingi naman ng gulay, pahingi naman ng bulaklak. Ay ako'y natutuwa mga dalaga sa aking kapitbahay laging nandun sa aking bahay. At gusto nilang kung humingi ng mga bulaklak. Okay. Thank you very much, Kamani. Si Camille, mayroong pahabol na tanong about agriculture. Okay na? Okay, sa Armed Forces of the Philippines siguro, mamaya pagkatapos ni Butch para matapos na ito, and then papasok tayo sa Boy Scouting at saka sa Alpha Pi Omega, and then dito sa Visayan Forum. So si Butch muna sa kanyang tanong sa ating Department of Agriculture.
Ang tanong ko po sana ay sa mga taga-ITCP. Hindi, kasi po, katulad ko po, yung sa aking sektor, mahirap ng Tagalunsod, maralit ng Tagalunsod, marami po sa amin ang mga walang hanap buhay. Ang katanungan ko po di sa lahat na po, lahat ng agriculture. Ano sa palagay niyo ang pwede niyong maitulong para na programa para yung kahit pa paano naman maibsan yung kahirapang nararanasan ng aming sektor sa ngayon. Urban poor sa Lipa. Ayun. So, tungkol po dun sa mga urban poor natin, kami naman po ay nagko-conduct din ng trainings ng libre. So, makiki-coordinate lang ako kayo sa office namin. And then, pwede po kaming mag-organize. Meron din po kaming pondo, yung tinatawag din namin na off-center course. So, pwede pong, kung mas madaling i-gather yung inyong tao sa inyong lugar, pwede pong yung mga technical staff namin ang pumunta sa inyo. And then, libre na po yun. Pwede po yun. Malapit lang naman po, di madali na po yung ating. Congrats, Butch. At saka naka-align yan doon sa programa din ng City Agriculturist natin, yung tanim sa paso. But anyway, thank you very much, Butch. Thank you po. Thank you po. So, mga kaibigan, tapusin na muna natin siguro yung agrikultura, no? At pero ang pakiusap ko lang sa agrikultura, baka pwede rin idagdag natin yung sa mga nyug, kasi kung napapansin nyo ngayon, ang isang nyug ngayon ay nagkakalaga ng 18 pesos, napakaliit pa. Samantalang dati mga 7 pesos lang yan. So ang ibig sabihin yan, may kulang ho tayo ng supply ng nyug at dapat ito ay mapagtuunan din ng pansin ng Department of Agriculture. Kaya nga, siguro talaga dapat tingnan ng ating mga city agriculturists yung inuutang ni Mayor na 900 million or yung ina-apply na omnibus credit line. Kung matutuloy yan, talagang ipaglaban ninyo na portion of that must go to agricultural program or projects, no? Yan ang dapat nating i-push diyan, kasi para maski man lang dito sa Lipa yung tungkol sa problema natin sa nyug ay mabigyan natin ng solusyon yan. Okay, punta tayo sa Boy Scouting. Dito mga kaibigan, si Roy Tamani, siya po ang chairman ng Community Scouting ng Boy Scout of the Philippines at saka board member ng BSP sa Lipa and National. And then si Elmer ay president po ng Alpha Pi Omega. Kaya inibitahan ko sila because merong forthcoming activity ang APO. Ito ay napakalaking activity na gagawin po dito sa Malbar. Could you tell us about it, Elmer? Magandang gabi po sa ating manonood. Una po sa lahat, binabati kita, Brother Colonel Jerry, sa iyong karawan. Sa congratulations sa iyong mga achievements na nakaraan. And amin po sanang aming inaanyahan ng mga membro ng aming kapatiran, ang Alpha Phi Omega, sa itong darating na Abril 2 hanggang 3 sa aming Southern Luzon Administrative Regional Conference. Ang APOSLAR po ay composed ng Region 4A, 4B, tsaka Region 5. Ito po ay mga probinsya ng Batangas, Laguna, Tayabas, Quezon, Cavite, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes at Marinduque. Lahat po ng membro ng sa kapatid ng Alpha Phi Omega ay inaanyahan po namin makitalo at makilahok sa regional conference na ito. Gaganapin po sa Barangay Multipurpose Hall sa Barangay San Pedro, Malvar, Batangas. Brother, may dalidagan pa sa si Brad Roy. Brad Roy, nakita ko palagi kang naka-Boy Scout and baka pwede mong bigyan ng counting background yung ating mga tagapagsubaybay sa relasyon ng Alpha Phi Omega at saka ng Boy Scouting. At ito ay bali informasyon na rin ng ating mga tagapagsubaybay tungkol sa palagi lang napapakinggan na Alpha Phi Omega. Ako po ay isa rin pong miyembro ng Alpha Phi Omega. Okay, maraming salamat po. Pero bago pong lahat siguro, alam po ninyo mga kasama, ang Boy Scout ay talagang masaya. Lalo tigit pagka may birthday, ay binabati yan ng mga Boy Scout. Kaya nga po, siguro, hiling ko lang sa mga kasama, 3 malakas na palakpak, 3 para kay Brother Jerry sa tagapangulo ng ating Up Batangas. Ready, go!
Iyan. Baga, happy birthday, Brother Jerry. Ayan ang tunay na Boy Scout. Okay. Alam po ninyo mga kasama, pagka narinig po ninyo ang Alpha Pi Omega, akala ang niisip ng karamihan ay may hazing. Ay hindi po, wala pong hazing dahil ang tunay po, ang APO ay nagsimula sa scouting program. Ang mga nagpundar po ng Alpha Pi Omega ay mga Eagle Scouts. Ang first national office ng APO ay sa National Office ng Boy Scout of the Philippines. Kaya nga may matinding relasyon po ang BSP at saka Alpha Pi Omega. Kaya nga ang inyo pong lingkod, nung naging APO noong 1967 pa, teacher na po ako noon. Bumalik po ako sa pag-aaral sa PSBA. Simula noon, ang aking ginawang programa ay BSP. Hindi po Boy Scout of the Philippines, kundi Balik Scouting Program. Lahat po ng mga APO ay hinihimok ko at umiikot po ako sa buong Pilipinas upang magbalik scouting. At ang lahat ng APO ay hinihimok ko na pumunta ngayon sa mga barangay. Ang iyong pong lingkod ay siyang chairman, national chairman ng community scouting. Scouting in the barangay level. Kaya nga po, sa aking pag-ikot sa buong Pilipinas, makikita po natin sa Davao, sa Cebu, dito sa Calaca, Batangas, ang mga opisyalis po ng lokal at syudad ay nag-uniforme ng Boy Scout at tumutulong sa mga kabataan. Alam naman po natin na, sabi natin, ang kabataan ay siyang pag-asa ng ating bayan. Pero siguro sa aking being community chairman, barangay chairman on community scouting, ang aking pinupundar ngayon ay magtayo ng mga Boy Scout sa mga barangay. Hinihimok ko po lahat ng mga barangay chairman na lumabas sila, tulungan nila ang mga kabataan na naka-enroll po sa mga eskwelahan bilang scouts at higit sa lahat ang mga bata na out of school youth upang maging Boy Scout. Problema lagi mga kasama yung pag-register ng mga Boy Scout sa ating komunidad. Siguro nakakatuwa, nandito po yung isang malaking tao sa Rotary Club ng South ng Lipa. Alam po ninyo, ang Rotary Club ang siyang unang civic organization na nagdala ng scouting sa buong Pilipinas. Ang unang chapter ng Boy Scout ay nandun sa Zamboanga. Rotarians po ang gumawa niyan. At alam ko sa aking puso, kahit hindi ako Rotarian, ang mga Rotary, mayroon silang committee on scouting. Kaya hinihimok ko po ang mga Rotarians at mga civic organizations na nandito rin. Siguro na ipa-enroll naman ninyo ang ating mga kabataan sa inyong komunidad. Kasi napakahirap pong magparesto ngayon ng Boy Scout dahil meron pong sistema na inilabas ng DepEd na bawal pong sumingil sa mga bata. Kaya nga, yung civic organizations ng mga nandito sa ating syudad ay siyang tutulong ngayon pag-enroll ng mga bata. Tulungan natin mga kabataan. Ang iyo pong lingkod bilang board member po ng Lipa City Council na ang chairman namin 2 weeks ago ay nanumpa si Mayor Sabili, ay sana naman lahat ng mga bata dito sa ating eskwelahan ay ma-enroll natin bilang Boy Scout at yung mga out of school youth din, igawin natin yan at tuturuan natin silang magtanim ng gulay sa kanilang bakuran at saka yung mga agrikultura. We will see to it that the values of the scouts and the boys and the Girl Scout ay talagang pagbalik po natin yan. At hinihimo ko rin yung mga negosyanteng magbababoy at saka magmamanok diyan. Diga? You have your social and moral obligation to see to it that your youth in your community ay mapa-enroll sa scouting. Dahil kailangan po natin yan, mga kasama. Kaya nga siguro, alam nyo, excited ako kagabi pa nung sinabi ni Almer na kasama ako dito sa ugnayan na ito sa Up Batangas. Let us really go through it. Up Batangas. Brad Jerry, congratulations po at happy birthday. Okay, Roy, tanong ko lang, ano ang pakiramdam ninyo na ang Vice President ng Republika ng Pilipinas ay member ng Alpha Pi Omega? Because nung mag-graduation kami nung Friday, nakita lang yung seal ko ng apo dito, kinamayan ako na sa kaliwa eh. Kaya ako very proud. So ano ang pakiramdam nyo ngayon at
malaking responsibilidad to sa inyo. Well, Brother Jerry, kasi ang totoo niyan, with all due respect, with all humility, talagang ako'y natutuwa, proud, siyempre. Lamang napakalaking responsibilidad ito at na nakaatang sa mga membro ng APO. Bakit po? Kailangan po siguro namin paitingin pa namin ang maging ulirang ehemplo sa ating mga kababayan bilang member ng Boy Scout. Si Jojo Binay po bilang talagang tunay na APO at sinasabi niya talaga sa kanyang kampanya na ang mga tumutulong ay isa sa mga tumutulong sa kanyang pagiging pagkapanalo na BP ay mga APO. Kaya nga po, kung ano man po ang mga nasa isipan ng mga kababayan po natin na ang APO ay medyo wayward naman nakaraong matagal na kasi lahat naman ng fraternities ay mayroong ganyan, ay nagbalik loob na po ang mga APO sa scouting program. The values on scout, oath, and law are well lived. At siguro kay Brother Jojo Binay ay laging nandito kami ng kanyang brad na tumutulong at tutulong na taguyod natin ang progreso ng ating bansa. Ito po ang kailangan natin. So lahat tayo mga kasama, siguro, we go to the barangay level, we build, organize the scouts, the Girl Scouts in our community, teach them all the values that we need in order that we can really do the thing up Batangas. Thank you very much, Brad Roy. So mga kaibigan, punta na po tayo dito sa Visayan Forum sapagkat isa rin po siya sa ating pong bisita ngayon for some announcement ata, another forthcoming activity, and then after him, yung ating 740th Combat Group, and then sa Department of Social Welfare and Development sa mga announcement ng ating opisina. So, please get hold of the microphone, please. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood ng APAP Batangas, and happy birthday po, Brother Jerry. Thank you very much, Polly. So, ang una, nais po naming anyayahan ang lahat, no? Just to announce and pagpapasalamat na rin po sa support ng APAP Batangas sa Walk for Life nitong nakaraang December, at marami pa very successful po ang ating naging celebration sa anti-human trafficking. Una, ang Design Forum with coordination in partnership with the US Department ay merong isasagawang tinatawag nilang Commitment Week Against Human Trafficking. So this coming March 15, inaanyayahan ko po ang mga private companies at kasama po ang APAP at ang iba pang mga kasama na maging bahagi nito sa celebration this coming March 15 sa Manila. Ito po ay gagawin sa area ng dito po sa area ng Manila, sa Ortigas, sa Crown Plaza in Ortigas Center, kasama po ng 5 ambassador from United States, United Kingdom, Australia, Netherlands, at iba pang international agency. Ito po ay dadaluhan ng ating mga undersecretary mula sa DILG, Department of Justice, no? Kasi kasama po ang Department of DOJ in partnership with the YACAT, Task Force Interagency Against Human Trafficking. So dito po ay ang pagbibigay po ng commitment ng lahat ng private companies together with others civil organization and church-based na pupunta po at may gatherings for 200 VIP sa mga very important persons. Kasama po nito na gusto namin i-announce with nitong nakaraan po ng Walk for Life noong December ay lumabas ang isang news mula sa World Children's Prize. Ito po yung pandaigdigan na ang Sweden po, ang country ng Sweden ay may project ng World Children's Prize kung saan ang lahat ng lideratong estudyante na biktima ng abuse ay pumili ng leader. Ito ang tinatawag nilang children's jury, no? Lahat ng pinili na representative ng bawat bansa na na-exploit at nakasurvive ay pumili ng bawat leader sa bawat country. Pinalad po ang Pilipinas na mapili ngayon 2011
na si Maria Cecilia Flores Ibanda, ang Visayan Forum leader na nagtataguyod ng anti-human trafficking for 20 years ay pinili na nominado ngayong taon 2011. Kasama po nito na pinili ng mga huradong bata sa pandaigdigan ng Sweden ay pinili po rin ang Congo, Africa at ang Bangladesh. For this coming po April 22, ang final count, inaanyayahan po namin sana lahat ng eskwelahan at organization na mayroong pambata na nagtataguyod ng karapatan at interest ng mga bata na maging bahagi po ng campaign na ito ng World Children's Prize. Ito po ay ang pag-advocate for children's rights katulad ng pinangunahan ng McKinley International Hill dito sa Lipa, yung tinatawag nilang Right Respective School. Ngayon po ay sinundan kami ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang New Era University, itong nakaraang 2 linggo, na we are supported by this and St. Bridget College, Batangas National High School and University of Batangas will be launched this coming March 16, 15, and 18, no? Para po dito sa ating World Children's Prize. So ang bawat po, included po ang support ng Batangas Department of Education para po sa campaign na ito. Para lang po sa madali pong pag-rehistro, paki-fill up lang po ang form nito in coordination with us. Just fill up your institution, like po yung Boy Scout, pwede po ito, yung sa APO. Malaking tulong po ito. Ipipila po yung inyong organization, kahit po sa military, kung meron po kayong kids, no, na may organisasyon, ipipila po lamang ang kanilang organisasyon na eskwelahan, ibibigay ang contact person, taka yung postal area, kasama po yung number of student, yung from 10 years old to 17 years old. Paglagay po ninyo nito, ibabrowse po ninyo yung www.worldchildrensprize.org at inyo pong ilalagay ang number kung ilan ang medyo boboto sa atin sa nominee ng Pilipinas o nominee from Bangladesh o nominee from Congo, Africa. So ito po ay bahagi po ng ating campaign na sana masuportahan po natin. So maraming salamat po. Thank you very much. Si June Nyuda, Captain Nyuda. Magandang gabi, Sir Jerry. Binabati din kita sa iyong kaarawan. Ako ay natutuwa po kanina yung nagsasalita po yung ating kaibigan from Boy Scout. Ako po ay nagkaroon din ng pangarap dati maging Boy Scout na naudot lamang. Hanggang Cub Scout lang po ako at pagkatapos ng Boy Scout. Pagkatapos ng naging sundalo ako, nag-ranger na po ako ngayon. Scout Ranger naman. Okay, ako po ay may maliban po doon. Ako po ay may tanong doon sa ating kaibigan na si Mr. Abraham Gutierrez. Dito po sa Fernando Air Base, meron pong ginagawang programa ang ACDI. Isang credit cooperative po sila ngayon na ang ginagawa nila ngayon ay nag-create po sila ng model farm, tapos gagawin nila itong training center, at pag nagawang naging training center, magte-training po sila ng mga sundalo with regards to agricultural farming, vegetable farming, at sila po ay, since ito ay isang credit cooperative din, sila po ay magbibigay ng pundo doon sa mga trainees nila. Ang katanungan ko po ay, meron po tayo bang programa sa ating gobyerno, sa agriculture or sa city agriculture natin, na ganun pong proseso na i-train natin yung mga aspirant na gustong mag-negosyo ng mga agribusiness, pero wala silang kapital. So ngayon, iti-train, after training, i-equip natin yung kapabilidad nila sa marketing at saka mismong farming, bibigyan natin ng pondo. Ang katanungan ko po, meron po tayong programa ba sa ating local government na hango po sa ganung proseso? Sa larangan po ng pagmamaisan, ginawa po ni Congressman Dong Mendoza yan. Ipinatrain po ng pagtatanim ng yellow corn, at the same time po ay binigyan din po ng pondo para makapag-umpisa ng pagpapatanim ng mais. Sa larangan naman po ng pagugulayan, ang nag-training naman po ay mga taga-seed company, at binigyan din po na yan ng seed capital, yung kooperatiba na kung saan ay membro itong mga tinrain na ito.
Okay, maraming salamat. Isa pang dagdag na katanungan po ay, meron po ba tayong mga NGO na katulong din na sa ating local government, sa agrikultura po natin, na halos kapareho po ang ganong layunin? Meron po bang nag-exist dito para sa kaalaman naman ng ating mga viewers ngayong gabi, para malaman nila pwede silang malapitan maliban lang po sa ating local government? Sa ngayon po ay katulad din po ng ang Rotary Club of Lipa ay naging katuwang po namin sa aming piglet dispersal. Ano po? Sila po ay naging katuwang namin. At yung iba pong mga NGOs po ay nga ngayon pa po namumulat. So maganda po ito. Maganda po nating maengganyo natin ang mga NGOs na ma-involve sa mga ganitong activities. Magandang gabi po at happy birthday kay Sir Samudjo. Gusto ko muna pong samantalahin yung pagkakataon para magpasalamat po sa ITCPH kasi para po sa kaalaman ng buong Batangas, ang ICTPH po ang isa sa mga malaking dinonate sa kampanya natin ng noong may bagyong Ondoy. So, nanalo sila sa isang contest at yung part ng kanilang premyo, which is cash, ay binigay sa atin. Worth 5,000 po yun, na binili natin ng maraming tubig para sa ating mga kababayan. Ano? So, kaya po yung ITCPH, pagka po may mga pa-training, at saka pag gusto natin po ng venue for seminars, punta po tayo dyan. Yan. Sa agriculture naman po, papasalamat lang po tayo kasi last year, nag-provide po sila sa atin ng mga pananim na kalamansi at saka po mangga na itinanim po namin sa isang community. Katulong naman po ang mga carry service ko po dito po sa loob pa rin po ng airbase. Ano po, sa Air Force Reserve Center. Nais po naming magpasalamat sa mga estudyante ng De La Salle Lipa kasi during yung fair nila, nag-donate po sila sa office namin ng mga coins actually na nakalagay sa mga bote ng 1.5 na mga soft drinks container, and nung mabilang mahigit 30,000. Maraming salamat po, and that will go sa program ng Sagip Eskwela. Yun pong ating mga out of school youth na nasa elementary level na hindi nakakapagpatuloy, so ito po ay itutulong doon. Update lang po tungkol doon sa ating Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps. Yun pong mga kababayan natin na na-interview ng mga taga DSWD noong 2009, December hanggang January. Ang inyo pong mga pangalan, paki-check nyo po, ang mga list po ay available na sa inyong mga barangay hall. Ngayon, ang hinihintay na lang po natin ay yung resulta ng survey na ginawa etong mga December to January this year, yung pong mga ginawa namin na interview. So, pwede nyo pong ma-check, pero binibigyang diin lang po namin na yung pagpili po ng magiging beneficiary ng 4Ps, ito po ay idinaan sa computer. Ano po? Machines po ang pumili at hindi po ito mano-mano. Okay? So maraming salamat po. Thank you very much, Ami. Pasalamatan ko rin si Lieutenant Bautista. Yung mga pahabol na announcement ng 748 Combat Group June, baka pwedeng ihabol mo yung mga activities natin. I'm sure na yung 740 mga kaibigan ngayon ay very active na po dito sa may Tanawan sa Tomas. At ito'y parte ho ng ating campaign bayanihan na kung saan inilalapit natin yung mga sundalo natin sa ating mga barangay. So, meron bang mensahe na gustong ipahatid si Colonel Arnel Villarreal Jun? Thank you, Sir Jerry. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan sa Tanawan. May 10 barangay po ng Tanawan na kung saan andun po yung mga sundalo natin para makipagtulungan sa programa po ng Armed Forces, yung ICPSS. Ang ibig sabihin po nito ay ito po ay Integrated Community Public Safety System. Ito po ay sistema ng pangkaunlaran at pangkapayapaan na inilulunsad ng ating Armed Forces. At hindi lang po Armed Forces ang nangunguna din dito,
andun po ang ating provincial police office at ang ating local government po ng Tanawan. Kami po ay nanawagan po sa ating mga kababayan po doon na tayo po ay magtulungan para mapaunlad po natin ang ating mga lokal na barangay. Maraming salamat po. Thank you very much, June. Pasalamatan ko rin si Polly Marana ng Visayas Forum, si Butch Nares ng Federation ng Urban Poor at announcement galing siguro sa Rotary Club of Lipa South sa ating President po ng Rotary Club of Lipa South, si President Albin, or si Ding na lang siguro, no? Or ikaw na. Okay. Ito po, ulitin ko po ang group study exchange darating sa Biyernes at bibigyan po natin ng galing Ohio po ito at bibigyan natin ng napakalaking pagsalubong para sa party para sa kanila. At umaasa po kayo. Alam po ninyo, ako'y natutuwa talaga dito sa ating programa ng APA Batangas sapagkat kumpleto po. Para bang kung sa kalderete, kumpleto ang Ricardo. Na babanggit po lahat natin, ang lahat ng sektor na nandito at dumarating dito sa amin sa APA Batangas at napapag-usapan ang lahat ng mga impormasyon na dapat nilang maiparating. Kaya po, huwag po kayong bibito sa aming programa. Palagi po kayong manood dito sa amin sa APA Batangas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Yan po, palagi po ninyong bantayan sa inyong mga telebisyon at kami po ay umaasa na ang APA Batangas ay lagi pong tutulong sa inyo. Marami po. Thank you very much, Albin. Si Ding Andal. Okay, sa susunod na linggo po ay ating guest ang mga taga-fire department natin. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ay pwede po ninyong i-text sa numerong, ano bang number mo pare? 0922 0922 8128 8128 660 660 at saka 0917-504-0673. Mga katanungan po tungkol sa fire department natin. Salamat po. Thank you very much, si President Ped Calao. Gusto ko pong pagbigay alam sa ating mga kababayan na isa pong programa ng ating Congressman Mendoza ay pinaghahandaan po ng kanyang departamento ang maglalagay po ng Agri Summit bago matapos po ang taon sa ating rehiyon, at ito po ay malaki po may tutulong para sa ating mga farmers. At katulad po ng sinabi ko nung nagdaang aming programa ay nananawagan po ulit po kami sa provincial government na harinawa ay bigyan kami ng provincial bet. Ang livestock industry po ay talagang nananawagan. Kailangan po namin ng provincial bet. At baka po ito na marami nang tumitingin sa aking mga taga-agri. Maraming salamat po. Mar. Magandang gabi po sa lahat. Bumabati ko po ang aking may bahay, pamilya, panguna ng misis ko si Adeling Amparo. At ang ating kapartner, ang Boy Scout of the Philippines, sa panguna po ni Sir. Ang Batangas po ay yun, isa po tayo ng adhikain na lumabas. Rotary Club, lumabas ng opisina ang Batangas Chamber at saka ang forces para maipalaganap ang kaunlaran at kapayapaan sa buong Batangas. Salamat po. Okay, pasalamatan natin si Abraham Gutierrez. But anyway, your parting words na lang para at least may parlating natin yung mga mensahe po ng ating congressman sa kanyang mga constituents dito sa 4th District po ng Batangas. Muli po magandang gabi. Salamat po sa pag-imbita ninyo sa amin dito. At pinakarating po ng ating Congressman Dong Mendoza na kung ano man po ang kailangan ng ating mga agriculture sector ay bukas po ang kanyang tanggapan para sa pag-ugnayan at solusyon sa ating mga problema. Muli po, salamat po at sana po maging tagumpay ang APAP Batangas. Thank you very much, Abraham. May pahabol na announcement ho galing po sa ITCPH. Dapat talaga
mag-regular kayo mag-guesting sa amin para may tatak natin sa isip ng ating mga televiewers yung pangalan ng ITCPH. Yes, Kasi nahirapan ako i-pronounce eh. ITCPH. Di ba? So maraming salamat muli sa pag-invite po sa amin. Meron lang po kaming pahabol since naman ang ating pinag-usapan ay about agriculture. So we already have a farmers contact center. Ano po? So parang call center po to para sa mga ating mga magsasaka. Okay, so kung may mga problema pong ating mga magsasaka, pwede ho kayong tumawag sa 1-800-10-982-2474. Okay? For text naman, pwede pong mag-text. Pag smart subscriber po kayo, 39132. For other networks, 0920-946-2474. So mga kapwa nating mga magsasaka po dyan, pag may mga problema, tawag lang po sa aming Farmers Contact Center. So maraming salamat po. Thank you very much kay Liberty Insyong. So maraming salamat po sa Up Batangas sa pag-iimbita nyo sa aming opisina. And yung pong invitasyon nyo, welcome na welcome po. Ready po kami kung kahit linggo-linggo. Okay. Pwede yan. So sa lahat po ng mga magbababoy, nandito lang po ang ITCPH. Nahirap bang i-pronounce yung mambababoy, ano? Nakahanda po kaming tumulong para lalo sa ikauunlad ng industriya ng pagbababuyan. Maraming salamat po at magandang gabi. Kay Larry, magkaroon tayo ng isang forum para sa agriculture, ano? Sa syudad naman, at baka pwede natin na imbitahan yung pinaka-chairman ng City Council na may hawak ng committee sa agriculture. Dahil yung 900 million na yan na credit line natin, automatic yan is tingin ko mag-push yan eh. So pag yan ay natuloy, dapat mayroon na tayong ipipresent na programa din para sa karamihan dito sa Lipa, mga magsasaka pa rin, ano? Ang problema natin dito, napakaraming problema natin, kakulangan ng yung nyug natin, mataas na ang presyo niyan. So dapat magkaroon tayo ng konkretong programa dyan. Dapat yung dispersal ninyo ng mga baboy or kaya ng baka, dapat matuloy din natin yan para doon sa tulong sa mga urban poor natin. And then yung programa nyo na pagtatanim sa mga pasuan, kinakailangan ng pondo rin dyan. So, ang kinakailangan talaga is sa ngayon pa lang, pag-usapan natin para pag nandiyan dyan na yung 900 million na uutangin ng city government or yung application para sa Omnibus Credit Line, ay meron tayong pwedeng i-present na programa. Okay? So, si Councilor Makala pa lang, Chairman, sa Sanggunian para sa Agri. So, yes, So, sasamantalan ko na po ang pagkakataon na magpasalamat in behalf of the City Agriculturist Office na lagi kaming naimbita dito. So, ipinaabot, ito po isang announcement para po naman sa aming samahan doon sa City Hall. Ipinaabot ko po sa lahat ng member ng Lipa City Government Employees Multipurpose Cooperative, kung saan tayo po isang opisyal doon, ay kayo po ay inaanyayahan namin na tayo po ay magsidalo sa gaganaping General Assembly sa darating pong Friday, March 18, 2011. Magkita-kita po tayo doon lahat at maraming salamat po. Kay Edelberto Andal. Magandang gabi po muli at happy birthday nga pala kay Colonel. Thank you very much, Caberto. Sa ngalan po ng aming tanggapan, ay kami po nagpapasalamat at kami muling naimbitahan dito sa inyong programa na napakaganda at napakalaki ng naitutulong lalo na sa usapang pangkaularan at pangkabuhayan din po. Kami nga po pala, ayun, nabanggit ni Ma'am sa Urban Poor, ay kami laan din tumulong sa inyo at handa naman kami tumulong kung ang problema ninyo ay yung pangkabuhayan, livelihood. Nagpapatraining po kami lalo na sa meat processing, sa urban gardening po, urban agriculture ang tawag namin. Pwede po kayo diyan. Salamat po. Thank you very much. Sa Alpha Pi Omega, siguro tatanungin ang magbibigay ng parting words si Camilo na lang, si Brad Camilo na lang dahil hindi nakapagsalita. Tol, baka pwede ikaw nang sumalo sa mga kasamahan natin. Hello.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Bilang kasapi ng Alpha Pi Omega dito sa lungsod ng Lipa, local group namin dito, ang Alpha Pi Omega ay nakikiisa sa Up Batangas sa kanilang programang pangkaularan at Kapayapaan. Magandang gabi po muli sa inyo. Thank you very much. Pasalamatan ko na lang po ang aking mga Brad, sila Brad Tamani at kay Brad Elmer. Para sa announcement po ng ating programa, mga papasalamatan, Meds. Happy birthday! Thank you very much, Meds. Birthday. Kailangan po ng physical therapist ng Rotary Club of Lipa South. Kung pwede pong dito na lang kayo mag-apply sa Blue Sapphire daw, care of Alvin Castillo. 2 pong physical therapist, kailangan. Ngayon po, mayroon pong free summer classes sa Fiesta Mall, dance lesson, painting lesson, yung mga ganun sa summer. So, makipag-ugnayan sa Fiesta Mall. Yung mga bata na gustong magkaroon ng free summer lessons. Mayroon po kaming SME, Small Medium Enterprises Assistance Center sa City Hall. Naroon ako tuwing Huwebes at kung ordinaryong araw, naroon si Jobel. So, kailangan po namin ng suporta ninyo sa aming programa. Nakita nyo naman po, nagkakaroon pa kami ng technical problems. So, yung mga gustong sumuporta sa aming programa, makipag-ugnayan lang po sa amin. Nasa City Hall si Jobel, sa NGO Assistance Center. At saka ako, naroon ako personally tuwing Thursday. Ito po mga binabanggit namin ay dati naming donor at mga kaibigan na sumuporta before. Kung hindi lang po ako marunong kumanta, kakanta sana ako. Sana'y maulit muli. So, pinasasalamatan po namin ang Silpol Joyce, Postal Bank, Sampaguita Mart, Bibig Fusion, Bitoy Balloons and Party Needs, yung Catvi ng Lipa, siyempre si Blue Sapphire, si aming kaibigang si Dean, si Congressman Nicky Briones, at saka sa Hickory, si Eva Beltran. So, sana po'y maulit muli. Thank you very much. Yung ating mga technical people, yung support natin, yung Kabataan Camille, punta kayo doon at acknowledge natin yung mga kasama natin. Ruel, punta kayo dito sa kanan. Kasama na si Director Dean Macanaya para malaman na kayo yung mga tumutulong dito sa programang APAP Batangas. Lahat kayo, dito kayo sa kanan para kayo ma-recognize naman kayo, ma-acknowledge kayo na kayo yung mga taong nasa likuran ng programang APAP Batangas na walang sweldo po yan, mga volunteers yan, tumutulong para ating maitaguyod ang programang APAP Batangas. Kasama na yung dalawang babae natin dyan, guest na magiging partner rin yung atin ng programang APAP Batangas. Volunteers. Tayo din po ay patuloy na nag-imbita rin po ng mga volunteers na gusto pong tumulong sa programang APAP Batangas. Nakakatuwa ho dito, masaya rito. Tingnan nyo naman yung ating mga kabataan dyan. Yan, nakatawa lahat yan, kahit kung walang sweldo yan, sila po ay tuwang-tuwa. Sapagkat pagkatapos nito, kainan naman sa bahay namin, birthday namin. Ganyan po sa APAP Batangas. Teka muna, nababanggit na. Thank you. Kita mo. At saka nababanggit mo palagi na sila walang sweldo. Bakit tayo ba'y may sweldo? Wala rin naman tayong sweldo. Pare-pareho tayong volunteer dito. Kaya po, maraming salamat. Ito, Meds. Kaya po kakanta nga sana kami, sana'y maulit muli ang inyong suporta. Tsaka po yung gustong sumuporta kasi po marami pang mga technical na pangangailangan ng APAP Batangas. Gusto naming magtuloy-tuloy ng hanggang habang panahon. Huwag kang umiyak, Meds. Ikaw naman. Kaya natin to. Okay, mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang ating palatuntunang APAP Batangas at tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga naging panauhin ngayong araw na ito. At sa mga susunod, huwag po kayo magsawa sapagkat ang programang APAP Batangas ay lumalaki na at ang programang ito ay ating pong i-replicate ito sa mga regional centers at ito ay malaking pagkakataon para sa akin sapagkat ako po ang susunod na Chief ng Public Affairs Division ng J7 at ito ay tested na dito sa Lipa City at ito ay ating pong gagawin sa ibang mga lugar pa na partner po ang military, kasama po ang Rotary Club, kasama po ang Chamber of Commerce and Industry, kasama po ang Urban Poor at pang mga organization na dapat maging katulong
tulong po ng ating pamahalaan sa pagsusulong ho ng usaping pangkapayapaan at usaping pangkaunlaran. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Lieutenant Colonel Jerry Zamudio. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Hosted by Lieutenant Colonel Jerry Zamudio at ang Batikang broadcaster ng DZRH at KBP Golden Dome Awardee na si Bing Formento, kasama ang mga pili at respetadong personalidad ng bayan. Colonel Rolando Junco, Lieutenant Colonel Arnel Villarreal, Past President D.